I want to make life comfortable for you. If you have the evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. Yan ang nabigyan ko. I am not a Filipino for nothing. Baski ganito lang kami kapobre, wag do not fuck with our dignity. Sabihin nila, si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka. Ulol ka pala eh. Ngayon mo lang nalaman? Ganon ako, ganito, ganon. Hindi na bali, basta ganito yan para sa lahat. And this is really for all of you Filipinos and for the entire world. Baski anong bagay magka-diferensya, wag lang basta bayan na ang pag-usapan. Tangina, hindi talaga tayo magkaintindihan. Yan ang hindi tinitignan ng Amerikano. Ang tinitignan lang niya, yun na mamatay ng mga drug addict. If at all. Ang iba doon talagang sinalvage. Ewan ko kung sino. Yung iba, binabalot pa ng plaster. Sabi ko, we are not manufacturing mummies. Parang mummy ng Egypt eh. Sabi ko, if you really want to stop the guy, just shoot him with one bullet in the head. And that's it. Bakit man tayo magbalot-balot ba dyan? Ano ito, suman? Kaya ako maligaya kasi wala man akong ibang masumbungan sa Bisaya. Sana ako magreklamo, di sa inyo. Alam mo ito si ating Secretary of Agriculture, Governor Manny Piñol, is a magna cum laude graduate yan. Ito lang. Graduate, magna, puro yan sila mga utak. Senator Cayetano. Nandito si Ma'am Lani, Mayor ng Taguig. Ma'am, tama, maganda si Ma'am. Guwapo si Cayetano. Pero kung ako kasing guwapo niya, ako, ubos. Pacquiao, ibig sabihin. Alam mo, istorya nito, June Ivasco, pati isang pare, nagagong yun. Sama niya, Father, dalawa ito silang pare. Piskal ako noon. Nahuli ito ng military sa Libungan. Cotabato, no? Nagplenom-plenom ito sila, natsambahan. Ngayon, ako yung piskal, ako yung inquest, ako lang yung nag-iimbestiga doon ng takot kasi lahat ng sa rebelde. So, sabi ng si Stares ko, kilala niya, may nahuli kami dyan, 2 pare. Tapos sabi ko, sa harap talaga ng piskal yan, kasi yung affidavit. Ito bang sinasabi mo dito, totoo to? O sabi, salvage na lang namin. Walang ganda mo. Tangina mo, pare. Patriotism, isa maliit. Sabi ko, pare. Tapos sabi ko, taga saan ka? Sabi niya, taga
Maribuhok ako. Bohol, Maribuhok. Sa tagaroon yung lola ko sa tatay ko. Baka pinsan ko pa yung mga gago kayo. Pare, masabi ko din po. Hayaan mo na lang. So, nung nanalo si Kore, wala silang trabaho, pumunta sa akin, naghingi ng trabaho, binigyan ko naman. Sabi ko dyan, technical assistant. Eventually, he became my chief of staff. Then to become the mayor of Mariboc for 9 years. Tapos sa cabinet na. Started ito sila. Si Andanar Salpanelo. Ang ating gwapo na congressman sa Bohol, Arthur Yap. Kayo ang taga Davao, if you remember, pastor ito siya sa Victory Chapel, taga Davao. Pastor Ernie Abelia. Ito si Energy, si Alcose. Si Wanda Teo ng ating tourism. Si Sal, ito yung abogado ng mga artista. At ito, kung gusto mo ng chismis kung ano nangyari talaga. Dito ka, Sal, tumidig ka nga. Itong si Sal, hardworking. Yumaman lang ito sa mga away ng mga artista. Yung mga kasawa. Yung magkakaso-kaso. Ako po ay ordinaryo lang, kagaya ninyo. 75, 76, ganun lang yan. Hindi naman masyado ako nagmamadali kasi I finished my high school 7 years. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, matapos ka kaya? Sabi ko, wala man tayong pagmadalaan dito sa buhay na to. Sige lang, bilyar. Minsan nahuli pa ako ng nanay ko, yung talagang takot, pinalo sa ganon-ganon. Kaya yung nanay ko kung buhay ngayon, idemanda ko ng child abuse. Tapos kayong mga Bisaya, alam niyo yan. We have this colloquial term na hanggang pantalan ka lang. Di ba? Yung ayaw natin magtrabaho, mga kapatid yung mga lalaki, magalit yung tatay sabihin, litsi ka, hanggang pantalan ka lang. Di ba? It's a colloquial or idiom developed along the years. Sabi ng tatay ko na, ikaw, tsikang anak ka, hanggang pantalan ka lang. Sabi, sige lang, basta bayaran lang ako sa kanakarga ko, okay lang. Pero sa totoo lang itong lahat na nakarito mga Artugade, ito bilyonaryo na to. Huwag sabihin magnakaw pa ito. Bilyonaryo ito. College of Law pa kami. CEO na yan ng Delgado Shipping. Puro mayayaman. Yasay he's a professor sa Western Side sa Hawaii University. Pero sa awa ng Diyos, ito trabante ko ito lahat. Gaya ng sa law school kami. Classroom kami naman doon sa College of Law, magtinginan lang sa mata. Kaya kung mag-aral ka noon ng libro, ganoon ka talaga. Kasi oras ka gumanon ka, tapos karap mo yung mga ulol na... Sige. Wala na. Pagdating ng 5:30, tuloy na lang natin. Sa awa ng Diyos, okay ako, 4 years.
Ganun lang ang buhay. So, then, para inspirasyon, para, not really because na, ayaw ko kasi yung, meron kasi ako sabihin, pero it's, I do not want to, sabihin ko na lang. Pero, hatiin ko. Mas komportable ako dito sa Japan, and even China, if I mention the state, kasi hindi na may ako dyan eh. O baka mamura ko lang yung the other side of the world. Hindi magandang tratamento nila sa mga kababayan ko. Kapag maumpisa ako dito, puro mura, matatapos na dito. No? Gusto ko nga ibalik, ganito yan eh. Para maintindihan ng mga putang ina. Pero walang putang, itong pare, pero hindi sila kasali sa putang ina. Alam mo, hindi naintindihan nila. Sabi nila, Duterte, may death penalty noon. Wala man nangyari. Ganon rin. Bakit mo gustong ibalik? Ulol. Hindi ka naman tarantado. Hindi ako ang presidente noon. Kasi kung ako ang presidente noon, wala tayong pinag-uusapan dito. Kasi wala daw nangyari. Mayroong death penalty. Ginagamit yung utak. Ilagay mo ngayon yan. Sabi nila, hindi na. Kasi marami na ngayon. Sa kulungan, 1,000. Hindi, mag-ihaw tayo mga 5 araw-araw. Problema niya. Totoo. Ganito yan. Dito sa kabila. Ito, makinig kayo, Amerikano. Bugokski. Ito dito. Anong kasalanan ko sa iyo? Kayong mga gangster, kayong nasa Pilipino, kinig yung mga putang ina ninyo, kinig kayo mabuti. Kaya kayo namamatay, ganito. Anong kasalanan ng Pilipino? Anong kasalanan na mag-asawa sa iyo na magluto ka ng siyabo at ipakain mo sa mga anak namin? But what right in this universe have to do that? Huwag na tayo mag-isip ng batas-batas. Sagutin mo lang ako. By what right? Anong kasalanan namin at bakit gawin mo yan sa amin? Masagot mo yan, buhayin kita. Putang ina mo, pag wala kang sagot, papatayin talaga kita. Nabubwisit na ako eh. Sagot na. Huwag na yung batas. Sagot mo batas, makukulong ka o mamatay ka. Just answer me the question. Who gave you the right to destroy the life of my daughter, raping her, after ravishing her, killing her? But what right do you have na kami kayong tagalabas kung gano'n na lang ang pawis at hirap, saving every, tapos pagdating doon, pabili lang ng sa anak mo para pagdating mo doon, basag na pala. And you know what? Dysfunctional na nga eh. Nandito kayo, may maiwan mga anak. Mabuti na lang kung dala mo. It is by itself a dysfunction already, to be frank with you. Wala na nga ang nanay, tatay, o yung mga sailors. Tapos, lagyan mo pa nando, it becomes really a total dysfunctional family. Magnakaw ito, hindi na mag-aral. So, hindi niya you simply overlook the things in life. My American friends, we stick to the fundamental issues about human life.
you want to protect, we do not want whoever wants to kill people. You cannot build a nation over the bones of the criminals, if that is what you want to hear. But then, I have to do something by the sheer magnitude of 4 million. Instead of helping me, you are criticized, you chastise me publicly. Insulting, because as a matter of fact, every time you mention about human rights violation, there's always a few words added, and that is the assistance. You can have it. It's all yours. We will survive. I'm sure I would be a villain to... Ngayon lang, maybe at this time, not all Filipinos would took note too kindly about my stand. But in the years to come, in the next generation, they would know that there is such a thing in this world as the dignity of the Filipino people. Maraming salamat po. Maraming salamat, Pangulong Duterte.